Ayan, good morning, Sox na din, Mindanawan. Of course, makakasama natin ngayon mga kabrigada. Pag-usapan naman natin karapatan ng mga bata. Hindi lang basta karapatan, of course, dahil malapit na ang May 9 election, 26 days na lamang mga kabrigada. At syempre, sa ating mga parents at sa mga botante, mahalaga po natin mga kabrigada na yung pipiliin nating susunod na magiging leader ng ating bansa, yung meron bang isip at pusong bata mga kabrigada. Yung kanilang pangunahing alintuntunin at syempre sinusuportahan yung karapatan ng mga bata. Kasama natin mga kabrigada sa studio live, Jessa May Eco and Ronnie Jan Barrientos. Isa sila po yung mga advocacy officers ng Bata Muna. Yan, Ronnie and Jessa, good morning. And good morning po. Sir. Ayan, unang-una siguro, Ronnie, tatanungin kita, ano ba yung Bata Muna? Kasi yung pumapasok sa akin yung isang party list group na may muna sa dulo. Ayan, sige. Sige po. So yun nga po yung problema no minsan kapag nagpakilala kami sa mga tao natin dito sa Jensen, akala nila ang Bata Muna is isang party list. Ayan, So sabi hindi ko po nga. siya party list, isa siyang kampanya. It's a national and local campaign na nagpo-promote ng kapakanan ng mga bata, lalong-lalo na ngayong election. So, ang target niya po is actually dalawa. Una-una is yung mga kandidato na dapat yung mga kandidatong tumatakbo ay may agenda para sa mga bata. So, klarong-klaro naman po, especially sa local elections, di ba, ang promises ng ating mga politicians, magpapatayo ako ng school, magpapatayo ako ng bridge, ng daan. Pero wala tayong masyadong naririnig sa magbibigay tayo ng scholarship programs para sa mga youth, para sa mga out-of-school youth, para sa mga bata na nasa daan, etc. So, ang gusto po namin is dapat kahit yung mga bata hindi siya nakakaboto during elections, kasali pa rin siya sa agenda ng mga politicians. Ang second niyo po na target is yung mga voters. So, we are doing voters education, tsaka yung ganito, yung public engagements sa mga botante na dapat pumili din ng mga kandidato na makabata. So, hindi kami nag-endorse talaga ng specific candidates. So, non-partisan kami. Yung amin lang is yung dapat pumili tayo ng mga kandidato na merong pakialam sa issue ng mga bata. Ayan, pinag-usapan natin ang issue tungkol sa mga bata. Jessa, ano naman ang sa tingin nyo, sa tingin mo na dapat maging parte ng plataforma de gobyerno ng isang kandidato para matugunan yung pangangailangan ng mga bata, yung mga rights at dapat nila mga suportahan ng mga kandidato? Commonly, sir, ang gina-push namin ngayon is, di ba common today is ang tawag niyan, ang issue na nag-arise is about sa mga CNSP or the Children in conflict, yun ba yun? hindi po. Children in need with special protection. Okay. Yun yung ginatawag natin ngayon na mga sukarap. Gusto natin, sir, na ang mga gusto magtakbo ng election is meron silang agenda on how to address this kind of issues. Na isa sa mga points, mga kabrigada, ang nabanggit dito is yung pagpasa ng Non-Violent and Positive Discipline Bill. Ang Bata Muna ba, doon kung sino makasagot sa inyo, paano ba ang advocacy ninyo towards this Positive Discipline Bill? Ayan. Sige po, sa national na level, yan po yung ating advocacy sa Bata Muna na dapat ipasa yung ating Positive Discipline Bill. So, di ba po, most of the time, ang nangyayari sa mga bata is sa pagdisiplina ng mga magulang, corporal punishment po yung ginagawa. Di ba? Before, meron pa yung isinisilid sa sako, tapos papaluin ng 2x2. So, sa amin po, ang paningin namin is dapat positive yung uri ng pagdisiplina. So, dapat kinakausap yung bata, ano yung problema, hindi yung biglang bulyawan agad tapos sabihan ng masasamang salita. Actually po dito sa Jensen, as an NGO working directly with young people, especially yung mga nasa daan, minsan nga po may case kami na tiningnan namin kasi dati ang assumption namin, yung mga bata na nasa daan is nasa daan because mahirap sila. Pero nakita namin one time sa Kalumpang, pag-visit namin, may kotse pa yung pamilya. So, ibig sabihin may kaya. So, pag-approach namin sa bahay, parang, bakit anong reason ng bata? Bakit nasa daan siya? So, one time, nalaman namin na kaya pala nasa barkada yung bata at wala sa bahay. It's because mas safe pa siya. Mas feeling niya mas safe pa siya doon sa daan kesa sa bahay. So, yes, opo. Isa sa mga nakita naming rason kung bakit dumadami ang children on streets sa Jensen. Actually, meron po tayong identified na 28 organized groups. Ito po sila yung mga nag-riot, specifically dyan sa Kalumpang, sa Labangay, sa Yung ba yung riot sa labas ngayon? Hindi po. So yung mga violenteng riot na nagaganap sa dito sa areas natin sa Jensen. So
tinatanong natin yung mga bata kung ano yung rason. Most of the time, nasa pamilya yung rason kung bakit nandoon sila sa daan. Tingin nyo ba dito sa mga tumatakbong para councilor, para mayor, dito sa General Santos, vice mayor sa General Santos, you think how many of them or the percentage of them Yan. na talagang merong agenda para sa mga kabataan, specifically with regards the CNSP or the Children in Need of Special Protection or SUKARAP? Tingin nyo mga ilang porsyento sa kanila ang merong klaro-klarong agenda at suporta para sa pangangailangan ng sektor na ito? Actually po, noong Tuesday, kasama nung mga bata namin, 10 mga child champions namin, pumunta po kami sa Sangguniang Panglungsod para ipresenta yung kampanya sa ating mga kandidato. So far naman po, both ng partido natin, AIM at saka, ano yan? PCM. PCM, nag-express naman sila ng support para sa mga bata. Pero again, ang problema lang natin na nakikita, minsan ang paningin ng ating mga kandidato sa agenda ng mga bata is magpatayo ng basketball court, sports, disco. Ganon yung paningin sa ating mga bata. Pero walang masyadong yung personality development, seminars on issues. Specifically, for example, dito sa Gensan, marami tayong bagong issues na umaarise. HIV. Meron tayong issues on teenage pregnancy. Yes. Ang pinakabatang recorded natin sa LCR, sa pagkakalam ko, is 12 years old. 12 years So, old. 12 years old young mother, what future do we expect of that? And HIV-infected na young Yes. people here, Yeah, mismo ang sa dami ating po. area, nasa Yeah. 13 years old. Yeah. Sabi, accordingly, report dyan sa City Health. Ito lang ha, okay, they have expressed support, but the generals would also want to know, o sige, kayo ba, nag-iikot ba kayo at nagsasabi na ito sila, itong mga partidong ito, or itong mga taong ito, yung mga councilors before nakapagpasa ng lasing ganitong ordinansa o resolusyon ba kaya? O programa o project? Because we don't want just, words, promises, support. But we want, did you also evaluate kung meron ba silang na-change o na-develop na policy or program that would support, that actually did support and had results with regards the CNSP? CNSP. Okay po. Actually, bago pa lang yung campaign, bata pa rin yung campaign, 2013 lang po siya nag-start. So, sa ngayon, hindi pa natin na-check if politicians are doing their promises. Pero isa po yan sa kampanya natin ngayon sa Bata Muna. Actually po, kasama ng mga bata, every night, pumupunta po kami doon sa rallies ng mga politicians. Dino-document namin yung mga promises nila. Pag na-include po yung mga bata, then siguro sa next election, sisingilin natin sila if Yeah, okay. nagawa nila. That's also good. Well, but while this is young, I think you can also do, I just wanted to emphasize this and request probably, na you also do some research. Oo, kasi titignan mo naman history ng kanila or track record nila para masahalin nyo at hindi on the promises lang, di ba? Pwede andali din yung sabihin, agenda ko, susuportahan ko yung mga bata, di ba? Pero actually, yung mga naging leaders na kahit yung iba nga na hindi naging leader, may nagawa. Yung mga leader, walang nagawa na iba, di ba? So, that would be better siguro if we could hear back again from you that you have some report. Do you have any website na pwede ma-visit natin? Meron po kaming page sa Facebook, Bata Muna. You can like it. And there, may gina-post kami ng mga issues on children nationwide. Actually, nakalagay din po doon sa page namin yung ginagawa din from other chapters. Meron tayong Davao, meron tayong Zamboanga, meron tayong Bicol. Bicol. Ayan. So, doon yung mga updates. May membership ba dito? Membership? Wala naman po. Wala mga Free. batang nagpapamember, ganun? Wala po. Okay. Kami sa FPOP, meron po kaming children sa Mabuhay, Organized Children. One Voice po yung tawag. Pwede po actually magpa-member yung mga 17 years old and below doon sa aming organization. Pero dito mismo sa Bata Muna, wala tayong registration. Anybody who wants to advocate for children's rights, kasali po. Bata Muna sa advocacy ng mga isang joint organization na nagtulong-tulong, pero ang question is, saan ba nanggagaling ang finance support ng campaign ninyo? Sa Save the Children, na international na foundation. Actually po, hindi lang po tayo sa Pilipinas yung Kaya, nandito meron nga kayong nag-campaign. World Vision dito. Opo, Meron may kayong, World Vision, ayan, Save the Children. Pero basically po, yung nagpa-fund ng
proyekto natin is Save the Children International. For GenSan, the Family Planning Organization of the Philippines, yung lead po na agency. Susugan ko lang yung pinag-usapan natin na sana part din siguro pas mapalawak yung campaign, i-enhance o empower din yung mga kabataan na sumali sa inyo para 'di ba para mas dumami yung bilang ninyo na kahit hindi kayo magpunta po sa mga kada barangay, meron na kayong mga mass base sa barangay na siya magsusulong po ng mga karapatan ng mga bata alinsunod dito sa kagustuhan ng bata muna, advocacy nga ng bata muna. And po, actually sir, this coming 25, April 25, magkakaroon po ang GenSan ng Gang Congress. So, in-invite po namin actually lahat ng mga gang leaders. Gang Congress? Yes, parang ganyan para mas siya. madaling Parang makarelate. gang, asa ka gang, ganyan. Or gang na rasta gang, gano'n. Gang. Ang title po ng activity natin is Achup. Achup. Ayan. Okay, Achup. okay, why? Ang tinuod nga batang chuy, batang Batang may may pagandoy. Kadasan na siya. Sa 25 po, we will gather them tapos hopefully madala din natin sila sa Sangguniang Panglungsod para ma-meet din sila ng ating mga councilors in order for them to air din their concerns. When will that to- be? April 25. Apo. April Yes, 25, pero kayo na yung maghahanap ng mga pwedeng sumali and you're targeting once again the CNSP. CNSP. Actually po, identified na sila na ng DSWD. in partnership po kasi siya maraming partnership, may NGOs, syempre yung DSWD natin, mga barangay. So far, ang estimated number is nasa 300. 300 expected participants. Do you think there's a future here sa General Santos with the potential leaders that we have na mas mai-improve ang plight ng mga sukarap, yung mga children na nasa street? How is the future for these children considering you've been going around the streets and you've also been talking with the leaders or the potential or the candidates? So you think pagdating ng 3 to 6 months ba pwede bang malinis? Ganon? Sige po. Minsan kasi yung paningin natin sa mga sukarap, yung mga children on streets natin, paningin natin sa kanila is medyo problema, di ba ganon? But we in FPOP view them as actually opportunity. Kung papansin niyo po, etong mga leaders ng mga groups na ito, hindi naman nila sinaseldohan, di ba, yung kanilang mga members. Exactly, grabe, Diba? ang galing, oo. Hindi nila binibigyan ng merienda, di Correct, ba? oo. Kami sa FPOP, nag-organize kami ng mga events, libre na yan snacks, libre na yan lunch, minsan may pamasahe pa, pero hindi namin makompleto yung attendance. So Pero there's sa kanila, ibang kapag klase. pag nagpatawag ng meeting, kompleto lahat. At minsan, yung mga members pa nila yung nagpapasnak sa leaders. So, tinignan namin siya on a positive way. Benchmarking. Tinignan namin siya on a positive way. Grabe yung leadership potential ng mga correct. bata because Yes. they are able to let parang nagfa-follow sa kanila yung mga members nila. So, Yes, okay. ang sukarap man gud na term, medyo negative siya. So, ang amo gitawag na mo sila nga achup. So, Achup na lang. mga chuy. Ang tinuod nga batang chuy, batang may pangandoy. Bitaw. Supposedly, dapat ang paningin nila sa isang leader is yung batang leader na may pangarap, batang leader na may interest na maganda sa kanyang buhay. Nasa Hindi mind yung conditioning din kasi Yeah, yun, syempre, di ba? tama. If you call your daughter tanga man kay kaoy, mabutang gid sa isip nga tangaon na lang gid pud siya. Mas tanga gid tanga na lang ko forever. No, pero if you call her you're kulang lang yung pagiging resourceful mo, creative, etc. Ganon. So dapat 'di ba, parang that is good and I think you're doing a good job. Except that I would just like to ask also yung sustainability since you said I don't want to hear na ay nag-a-arise na during the election tapos na. 'Di ba hindi, 'di ba? So what's your plan to sustain this? Ang Bata Muna campaign po specifically only runs during elections kasi naman Okay. po Parang lente, anak. diba? Yeah, parang lente. okay. So during elections we monitor if merong campaigns for children ang mga candidates. However po after nito yung mga na-contact namin ng mga kids, actually may other programs pa tayo na ginagawa. So for example, yung One Voice po natin dati sa seminar lang namin yan sila nakuha. Tapos ngayon, sumasama na sila sa mga activities. Pumupunta na sila sa Sangguniang Panglungsod. Nagti-TV guestings and radio guestings na sila. Talaga? So, even after the program, since nakita namin yung potential sa kanila, isipin nyo po, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, nagpa-public speaking. So, grabe talaga yung potential. So, we bring them to communities, we bring them to engagements para din ma-enhance at ma-develop sila. So, hopefully, etong mga sa darating na 25, makakakuha ulit tayo ng mga leaders na magsistand for their right as children.
Dito sa General Santos, I understand meron tayong upcoming na Youth Summer Festival, di ba? Yeah. Ang grupo ba ninyo in tandem with the Right, LGU para kahit paano mas maganda yung Correct. yung movement, ang kilos? Mas madali yung pag-reach Precisely, out nyo oo. for your Pag mga target ganun. population. Actually, parang part po ng Summer Youth Fest yung ACHUP na activity. Yung yung parang convention. Oo. Okay. Part siya ng Summer Youth. That is good. You guys, pwede ako magtanong mga ilang taon na kayo? Ako po, 22. O, ikaw? 21 po. Ayan. So how did you get into this kind of, people would be asking, children or young people would be asking, wow, inspiring yung ginagawa nyo. Parang, I mean, di ba, at your young age, you're able to reach out to so many lives and actually, parang nakakatulong talaga kayong makapagpabago ng buhay ng marami into better na, di ba, na panginabuhi. So, how did you get into this? Ako muna. Actually po, I was born at Tampakan. Tampakan, South Cotabato. Medyo malayo talaga siya. Hanggang ngayon, wala pa kaming signal ng cellphone. So, from the hinterlands po talaga siya. And I was just given scholarship sa MSU dito sa Ayun, Jensen. sa mga So, di ba medyo scholarship, mura lang help a siya. lot, So, oo. kayang-kaya lang. Correct. So, I took Pol Sci. Tapos ngayon, medyo nakakuha ng okay na trabaho. So, doon talaga ako nag-focus sa development work because I believe na marami pang bata din ang kailangan na inspiring, makababa from bundok, That's true. makapunta dito sa downtown to be able to have the opportunities na naa-avail din ng mga bata dito. So, yan. Medyo ang hugot niya is personal talaga. Ay, that's good. That's good. That's good. And you? Me, graduate po kasi ako ng social work. Wow. Then, as social work, we really do advocate na lahat ng rights ng mga tao, especially the children, is ma-develop. Then, I also believe na ang bata is pag-asa ng bayan. So, yun, I really do love to help kids na ma-develop ang kanilang talents kasi in their young age, I know na madami silang magagawa in the future. Thank you very much. Yeah. So, ang grupo mga kabrigada is a non-governmental organization. So mayroon pa mga matinitinong mga NGO, hindi lang yung mga NGO ni Napoles, di ba? Oo, na sana, dapat sana suportahan. hindi kayo ma-impluensya. Alright, Pera, siguro pera lang. more words pa siguro from you, Jan, kung may mga Invitations. invitations sa ating mga kabrigada ngayon, you had? Salamat po. So far po ngayon nasa public campaign kami, field work kami ngayon. Ang target namin is actually mga tricycle drivers natin at saka yung mga chopper ng jeep kasi sila yung parating may nakaka-encounter na mga tao, maraming tao. So hopefully po pag approach kami sa inyo, hindi nyo po kami. Yung iba kasi natatakot, baka party list yan, ano yan, baka kalaban yan ng party list namin. So again, hindi po kami party list, we are a campaign. If meron po kayong mga anak, please do accept the stickers, t-shirts, and mga bag tags po na binibigay namin. To help na lang din the Ay, muna campaign kasi. because, opo, hindi man po natin directly na anak yung mga siguro nasa daan, pero baka sometime yung anak natin ay maka-engage dito sa mga batang ito. So hopefully pag yung anak natin naka-engage sa mga batang ito, yung mga batang yun is magiging inspirational para sa kanila at hindi siya makakakos ng harm sa ating mga anak. So sometimes we are not directly affected by the problem, pero baka in the future magiging problem siya kung hindi natin siya actionan ngayon. Thank you. Ayun na po siya. Alright, anyway. Ito po, I'd just like to emphasize, no, na sinasabi nga nila, yung tingin daw natin, karamihan sa atin, problema daw yung sukarap. Thing is, problems present themselves in opportunities. That's why we are here, no, na to serve a bigger calling, to serve a bigger purpose. So why not reach out to these young ones? Because totoo nga naman, pwedeng, kung hindi maging parte dyan yung mga anak nyo, baka sila yung magiging object ng pwedeng masamang magagawa ng mga batang ito kung napabayaan pa. But the thing is, if we could train leaders out of them, that would be very, very commendable. That's something that people should want to not just dream of but actually realize through our leaders. Ayan po. Kaya pumili po tayo ng leaders na bata muna, ha? Bata ang inuuna. Okay, ayan. Hindi yung batang isip, no? Ay, hindi bata. Di ba isip at puso bata? Hindi isip bata, kundi may paggawa at puso para sa kapakanan ng mga kabataan naman.
Ayan. Siyempre mga kabrigada, dito lamang sa Morning Hataw, more news, more talks, at siyempre at abangan din nyo electrifying performance pa ng General Santos City Dance Sports Team sa pagbabalik po ng Morning Hataw.